Welcome to my channel. Ang vlog ko pong ito ay ide-dedicate ko sa mga gustong magnegosyo. Okay. Before po, free naman po kami sa mga gustong magnegosyo online on tutorials. Okay. Actually, nung mga nakaraan nga po, meron po kami binibigyan negosyo na free pa nga po eh. Pinapahiram namin ang mga gowns namin. Yung iba po, yung mga coat namin, i-display nila, ima-market nila, nang wala pong charge. Even po yung counseling, yung consultancy, lahat po free. Okay, kaya lang napansin ko, maraming hindi masyadong nagpapahalaga kasi siguro walang ininvest na pera. So, napansin ko, parang natatamad yung mga tao kapag libre. Okay, parang wala naman ako ininvest na pera, hindi naman ako napagod, okay lang siya mawala, parang ganun. So, yun ang nakita ko sa kanila. Nung time na pinost ko po yung mga, kung gusto nyo magnegosyo, willing po akong magturo sa inyo. Willing po ako na mag-free consultation. Wala pong bayad. Even i-tour ko kayo dito sa shop ko, sa negosyo ko, how it works. Pwede kayong mag-ocular, pwede kayong mag-observe. Willing po ako, lahat yun. Kaya lang napansin ko po, nung free lahat yung consultation ko, medyo napagod ako kasi walang feedback na maganda. Okay, hindi sila nagpa-prosper, hindi nila tinututukan. Minsan pumapasyal ako, madumi yung mga gowns ko. Ganun po ata resulta kung libre lang, hindi nila pinagpaguran. So, nagkama po ako sa isang desisyon na kailangan nyo po magsimula kahit smaller amount para lang magkaroon kayo ng pagpapahalaga na binayaran nyo to. Okay. Pero natawa ako kasi yung free consultation ko, ginawa ko siyang may bayad. Pero only naman yung consultation. Tatawag kayo sa akin, we have the video phone call or the video call, and then lahat ng klase ng tanong, lahat ng gusto niyo itanong, pwede po. Kaso, nung nagpapabayad na ako na 300 for only consultation, 300 pesos lang yan katumbas siya ng mga load ninyo. Actually, more than that ang load nyo in a week sa pagkakaalam ko. Parang hinayang sila, ayaw na nila. So, hindi ko alam anong gagawin ko sa inyo. Parang ayaw nila, takot na takot silang bayad ng 300. That's only 300. Sa knowledge na malalaman mo, sa pagtatanong mo na matututo ka, mahal na mahal sila sa 300. Parang ang 300 sa kanila ay 300,000. Parang ganun yung pakiramdam ko rin sa kanila. So, what more pa, kung i-introduce ko sa inyo yung negosyo, ibibigay ko siya, hindi ko na siya ililibre sa inyo. Dahil nagkaroon na ako ng experience before na hindi pinahahalagahan, walang focus, hindi sigurado, ano ba talaga gusto nyo. Okay. Nagkaroon ako ng presentation na ibinibigay ko sa kanila ang negosyo, which is by royalty. Dalawa po yun dalawang klase. Yung isa po, pupuhunan na ninyo a bigger amount, pero provide ko lahat ng mga products. Okay? Like gowns, souvenirs, etc. Yung isa naman po, magbabayad lang kayo ng simpleng amount para lang may display kayo, pero lahat ng products sa akin yung kukunin. Para konti lang din ilalabas yung puhunan. Pero pareho man yun, ibig sabihin pareho man maglalabas ng pera, pareho rin po makakatulong sa it's either handa kayo, may kapital kayo. Pangalawa, simple lang yung kapital nyo, pero handa rin kayo. So, parang nung nagkaroon na siya ng payment or ng bayad, yung interest ng tao bumaba. So, hindi ko alam. Hindi naman siya ganun din kamahal. Kasi alam naman natin na this is post-pandemic. So, talagang hindi mo naman siya pwedeng mahal. Even nga yung mga packages namin, normal rate lang. So, hindi ko alam ano ba talaga gusto nyo. Sabi ko na lang, nag-come up na lang ako na hintayin nyo na lang yung aking video. Kasi gusto nyo libre, diba? So, hintayin nyo na lang yung video ko on business para makakuha kayo ng libreng consultation. Kasi consultation rin yun Kapag nagsasalita ka dito, pinapaalam mo sa kanila. So, nagkakaroon sila ng knowledge. Part na rin ng consultation yon.
Tapos, iniisip ko kasi nakikiramdam ako kung ano ang effect sa tao ng ng libre at may bayad. So, yun, parang nawawalan ng tao ng gana kapag may bayad. Kapag libre naman, wala rin silang gana. Kasi, parang iniisip lang, wala naman akong pinuhunan dyan, okay lang na mawala, ganon. So, ganon ko sila nakikita. So, kung kayo ay mag-i-inquire sa akin at hindi kayo decided, okay, after natin ng consultation, kahit magbayad lang kayo ng 300, after ng consultation natin, maramdaman nyo na hindi kayo fit doon sa mga examples ko, sa mga gagawin nyo, and then, go for it. Huwag kayong tumuloy. Kung sa tingin nyo kaya nyong gawin, interesado kayo, love nyong gawin, sa tingin nyo mag-e-enjoy kayo doon, kikita rin kayo, sige, go kayo. Yun. But, have the first step first. Na kailangan natin mag-usap, video call, para mapaliwanag natin lahat. Kasi ang hirap naman, katulad ngayon maglalabas ako ng mga vlogs na may kinalaman sa pagbe-business nitong events, okay? Naka 7 topics na ako. Gusto ko siya ilabas, pero gusto ko munang sabihin to. Pakiramdaman niyo yung sarili niyo kung gusto niyo siya. Pero kasi ako, per se, ako po, ito ang business. Lagi kong inuulit to sa mga vlogs ko. Ito ang business na hindi masyadong malaking puhunan. Ang tawag ko nga, laway lang, pwede ka nang mamuhunan. Hindi agad pera ang ilalabas mo. Okay? At ang pera, nasa'yo, wala sa tao. Balikan niyo yung mga vlogs ko. Okay? Ngayon, out of that, lahat ng sinabi ko na yon, kapag gusto niyo pa rin siyang gawin at sa tingin niyo love niyo siyang gawin, paano niyo masasabi kung love niyo siyang gawin? After niyo magawa lahat ng mga trabaho, may kinalaman sa gown, may kinalaman sa catering, may kinalaman sa masaya ka ba? Yun. Kaya nga sabi ko nga, kung sakaling gusto niyo magpaturo, we can have ocular. Tapos pwede kayo mag-observe. Masaya ba after ang pakiramdam nyo? Nakatulad nung nararamdaman namin na after each event, sobrang masaya kami pag nagpapasalamat na yung kliyente, pag naging matagumpay, yung nawawala lahat ng pakiramdam na pagod kami, puyat kami, napagod kami, di ba yung mga ganun, nawawala yun kasi masaya ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Etong negosyo na to, ang magiging masaya ka, may fulfillment, hindi lang kikita ka. So, hindi ko alam kung saan ako lulugar dun sa mga nagtatanong sa akin. Hindi ko alam anong gusto nyo. Pwede ba kayo mag-comment? Ano bang, namamahalan ba kayo sa 300 pesos for the consultation, only consultation? Kung may puhunan kayo wala, I understand. Kasi meron naman kami yung may puhunan siya, pero minimal lang. Hindi mo kailangan umutang o mag-loan. Kakaunting amount lang ang ilalabas mo. With that amount, magkakapag-start ka na. So, hindi ko alam kung anong problem. And ready naman kami magturo anytime. At alam nyo po ba na hindi nyo kailangan bumili ng mga gamit, mag-invest sa gamit, pwede ko i-provide yun sa inyo. Lahat yun. So, kayo nagtataka ko, namamahalan ba kayo sa puhunan? Namamahalan ba kayo sa mga bibilhin para dun sa business nyo? Hindi ko alam kung paano. Actually, sa totoo lang, after the only consultation, check ko pa nga yung check ko pa yung area nyo. Kailangan ma-see to it natin na this is a good one. Kaya nga sabi ko, hindi pa tayo nag-i-start negative na agad, hindi pa tayo nag-i-start back out na kayo agad. So, yun, hindi ko alam. Pero at least, nasabi ko sa inyo yung nasa sa loob ko. Kaya pasensya na kayo. No, free na tayo ngayon. It's just, gusto kong mag-focus kayo. Pahalagahan nyo. Kung interesado talaga kayo, pahalagahan ninyo. Ito ang hanap buhay na kaya nyo ipasa hanggang sa kaapu-apuhan nyo. Hindi nyo kailangan, kahit educated na sila, nakatapos sila, this is a good business. Pwede sila magtrabaho, pwede sila mag-business. At the same time, katulad ng ginagawa ko ngayon, I'm working, and then at the same time, I have a business. So, pwede to. Yung age ng mga, ito natutuwa ako. Kasi sobrang bata pa ng mga anak ko nun. The first, nung nag-start ako, I only have one son, one child. Siya pa lang nun. And then, after 5 years, dumating yung second ko at saka yung last ko, yung third, yung bunso ko.
hindi ko sila masyadong natuturuan sa business ko kasi sobrang busy ko rin. At the same time, nag-aaral din ako na nagmamasteral ako. Nag-work din ako. Hindi ako uma-absent sa work kasi kahit nag-aaral ako. Kasi business, sabay na to. Nag-board exam pa ako. Basta ang dami, sabay-sabay siya. Wala akong time para turuan ng mga anak ko. Siguro nakakatulong rin yung habang nandyan sila, nakikita ka nila, nasa bahay ka, nakikita ka nila how you work, how you manage business. Ngayon, unti-unti, nakukuha ko na sila na tumulong, interesado na sila, tapos mahal na nila yung negosyo ko. Malalaki na sila ngayon. They manage also my social media. So, yun. Kung ano yung nakikita ng mga anak mo sa'yo, o kung may apo kayo, makikita nila yon. Tapos, they live by it. Gagawin na rin nila yun eventually. So, yun. Ganun yun. Yung nagtuturo ka by example sa kanila. So, yun. Kung gusto nyo nung ganun, kikita ka na, masaya ka pa, may fulfillment. Actually, yung ano mo rin, yung knowledge mo, unending, tuloy-tuloy. Natututo ka. Every client, every event, natututo ka. Tapos, yung pananaw mo, naiiba. Okay? Gusto mo na mag-invest. Okay? Gusto mo na madagdagan yung business mo. Gusto mo nang, paano ba yun? Yung pag-hire mo ng tao, naiiba na rin. Ganun. Marami ka matututunan. Kung may focus ka lang at gusto mo yung ginagawa mo, love mo yung ginagawa mo. But I don't know, lahat po ng tao gusto ang events business. Hindi ko rin alam, comment nga kayo. Pero, eto lang isang sasabihin ko. Before pandemic, I will let you know, before pandemic, we have 10 to 20 clients. Wedding yan or debut, basta event yan. 10 to 20 clients per month. Ngayon po, na post-pandemic, because I think dahil sa sobrang daming mong kalaban ngayon, ang bababa ng presyo nila, sobrang baba, to the max. Wala na sa wala na sa level na tama, pero sobrang baba na. We only have 5 lang na clients. Swerte pag naka-10. Ganun kahirap ngayong kumuha ng clients. Pero, the business will go on. Hindi siya nag-i-stop. Hindi tumitigil ang pagpasok ng pera. Hindi nga lang ganun kalaki as you expected before. Pero, hindi siya nawawala. Diba? Tapos yung learning, na challenge ka. Kasi, lumiit yung client, dapat may gagawin ka. Diba? Lahat ng mga options, maiisip mo na yon. Kasi, even though, hindi po ako product ng management course. Wala ako nun. Okay? So, kumbaga yung mga diskarte, learnings na yon. Kasi nga, eto na yung sitwasyon Post-pandemic na. Lahat ng tao nagtitipid. Lahat ng tao gusto simple. 'Di ba? So, 'yun, natututunan mo din siya. Hindi ko alam kung yung approach noon at approach ngayon ay challenging. Challenging siya, pero hindi ko alam kung paano mo ipo-push na yung noon na business at business ngayon magkaiba na kasi sila. Paano ka gigitna? Na paano mapapanatili yung pagka-solid ng business mo? Without, kailangan yung pangalan mo nandyan pa rin. 'Di ba? At sa labanan ng serbisyo, hindi ka nagbabago. Yung quality nandun pa rin. So, hindi ko alam kung makakatulong ba tong video na to sa mga gusto mag-business ng events. Pero I'm still willing to help also yung mga gusto pa ring mag-business nito. Pero yun nga, sinabi ko sa inyo na iba ang kita noon, iba ang kita ngayon. Pero, above all, let's pray na ito talaga adjustment period to. Post-pandemic to. Pero at least, tandaan nyo lang po, huwag masira ang pangalan nyo, the quality is there, improve pa more your quality, tapos, maging masaya kung anong ginagawa mo. At doon ka magkakaroon ng fulfillment eventually. So, ayan. Kaya ako to diniscuss kasi medyo upset lang ako sa mga tumatawag, nag-PPM,
i-inquire, hindi ko alam yung nasa heart nyo, pero yun yung nasa heart ko. Panoorin nyo tong video na to. I'm willing to help. Hindi ko kayo kilala. Bigla kayo magpi-PM sa akin, magte-text sa akin. Pinapahalagahan ko po yun. Bibigyan ko kayo ng time, bibigyan ko kayo ng panahon. Pero, please follow kung ano yung policy ko. Kasi, I'm doing this. Kung ano yung experience ko, ina-adapt ko siya. Katulad ngayon, post-pandemic, ibig sabihin ang client ngayon, survival. Totoo yun. Even mga businesses, marami nagsara. Pero thank God, hindi kami nagsasara. 'Di ba? So, sana yung policy ko sa business ko, papasok kayo sa business ko, please do my policy. Abide. Kasi, yun lang yung kaya kong maibigay sa inyo. Fair naman tayo, pero the business is not free. Hindi ko na siya gagawin free. For you to focus, tsaka magkaroon ng pagpapahalaga kung ano man yung gusto yung gawin sa akin. Kasi, valued yung time ko. Mula pagising ng umaga hanggang matulog sa gabi, masyadong mahalaga yung time ko. Even naman siguro din kayo, di ba? Inaayos natin yung sarili natin para yung time natin magamit natin ng tama. Ngayon, kung hindi kayo masyadong interesado, don't go. Kung really love niyo yung gawin, interesado kayo, okay. I'm here. Diba? I hope, thank you so much. Pinakinggan niyo po ako. Wala pong problema. Kung gusto niyo magnegosyo, kahit anong negosyo, basta love niyo gawin. May passion kayo doon. Walang negosyo na walang problema. Laging meron. Basta importante, yung pagkatao nyo, nandyan pa rin. GMRC nyo, nandyan pa rin. Pagpapakatao nyo, nandyan pa rin. Yung pagmamahal nyo sa kliyente nyo, sa kapwa nyo, nandyan pa rin. Yun yung mga importante. And then, malalaman nyo na lang na yung fulfillment nasa katawan ninyo, nasa isip nyo. Kasi you're helping others as they help you also. Yun lang po. Maraming salamat.